Lunos, so ngayon, no, ito ay gusto ko malaman nyo, no, na without Christ, we are nothing, no? We are useless, no? Kung tayo namumuhay na wala ang ating Panginoon sa ating buhay, tayo ay magiging alipin sa kasalanan. At ang itong kasalanan na ito ay siyang lalamon sa atin pagdating sa dulo ng kamatayan. Dito sa kasulatan, sinasabi dito sa Hebreo, no, na kinalulugdan ng Panginoon ang mga taong lumalapit sa Diyos. Pero hindi niya kinalulugdan ang mga tao na lumalayo sa Kanya o hindi lumalapit sa Kanya. So lagi nating babantayan at lagi nating tatandaan na tayo ay mga tao lamang at may kamatayan dito sa lupa. Darating ang araw na tayo ay harap sa Kanya. Pagsikapan natin habang nandito pa yung buhay na ito is pagsikapan natin kung ano yung kinalulugdan ng ating Panginoon. Kinalulugdan ng ating Panginoon. Sundin natin kung ano ang mga sinasabi niya dito sa kasulatan. Kasi without Him, without Christ, we are nothing, we are useless. Kung tayo mamumuhay na wala ang ating Panginoon si Kristo, aatakihin tayo ng demonyo. At ang demonyo ay siyang magpupuno sa atin sa lahat ng uri ng kasamaan. Lahat ng uri ng kasamaan dito sa ating buhay. Magiging sakim sa kayamanan, magiging ano pa man. So, lagi nating iisipin na gaya ni Moises, no, na hindi siya nasilaw sa lahat ng mga kayamanan doon sa Ehipto, kundi iniwan niya ang Ehipto noong mga panahon na yon. At ganun din sa ibang mga propeta doon na hindi sila naghangad sa mga kayamanan dito sa lupa, kundi mas sinangad nila na mas mahalaga pa ang kayamanan na matatanggap nila sa buhay na darating kaysa dito sa buhay na ito, sa mundong ito. Nalilipas lamang at wala kang kasiguruhan. Ayaw nga sinasabi ni Billy Graham, sino ba yun? Billy Grahams, no? Na don't fix your hope on the uncertain things. No, fix your hope on Christ. No, doon tayo sana mananalig at mananampalataya. Kasi ang buhay na ito lilipas at hindi magtatagal, maglalaho. Siya ang ating pag-asa mulang ngayon hanggang bukas. Huwag kayong lumapit sa mga Diyos-Diyosan na sinasabi ninyo, ito ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Mga Diyos-Diyosan na pinurma nyo tao at pinangalanan nyo ng pangalan ng Panginoon. Kasi kailanman, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang kaluwalhatian ay hindi niya ibibigay sa mga Diyos-Diyosan na yan. Kung ayaw nyo magpapapigil at continue kayo niyan, ihanda nyo ang iyong sarili pagdating ng araw sa apoy na hindi namamatay. Kung hindi nyo maintindihan ang kasulatan, yan ang kalooban ng ating Panginoon na dapat nating sundin. Iwasan natin ang paggawa ng kasamaan. Kasi ang demonyo, ang kaaway, handa yang umatake. Hindi yan makaatake sa mga tao naglilingkod sa Panginoon kasi binabantayan sila ng Panginoon. Ang tanging magagawa na nila is tentasyon. Wasakin sila sa pamamagitan ng ibang tao. Kasi ang gusto ng kaaway, wasakin ka. Gusto niya, mamatay ka, wasakin ka. Kasi ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, Satan, no, will come to kill, deceive, destroy, or ano pa man. So isipin natin lagi na sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, tayo, upang tayo, pagdating ng dulo, pagdating ng araw, tayo ay babangon muli. At iwasan natin ang paggawa ng kasamaan kung saan kinamumuhian ng Panginoon. Kasi nga, ang kamatayan ni Kristo dito sa cross upang tubusin ang bawat tao na nagiging alipin sa kasalanan at alipin sa takot ng kamatayan. Yan ang tao dito sa mundong ito. At tinubos tayo ng ating Panginoon si Kristo upang tayo ay hindi na dapat, no, na matakot sa kamatayan kasi sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo, ang lahat ng naglilingkod sa Diyos ay mabubuhay muli. Ngunit ang mga tao na hindi naglilingkod o kumikilala sa Panginoon ay mapaparusahan. Yan ang sinasabi dito sa kasulatan. Kasi nga dito sa kasulatan sinabi, ang kamatayan ay hindi dapat katakutan kasi nga ang kamatayan, ito ay tagumpay sa mga taong naglilingkod sa Panginoon, sa mga taong naliligtas. Ngunit ang kamatayan ay kinatatakutan at pagkatalo sa mga taong hindi kumikilala sa ating Panginoon, hindi sumusunod sa kalooban ng ating Diyos, hindi naglilingkod o sumasampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya ang kamatayan dapat katakutan dapat katakutan lamang doon sa mga tao na hindi kumikilala sa Panginoon. Yan ang totoo, according dito sa Biblia. Kasi sinabi dito sa kasulatan,
sa Revelation. No? And I saw the dead, small and great, standing before God. So, standing before the throne, before God, for judgment. Yan ang sinasabi dito sa kasulatan. Na after mamatay ang isang tao, judgment. Judgment yan. No? So, hanggang dito na, no, maraming salamat and God bless everyone. Amen.